Pagsapit ng gabi, magsisimula palang maging aktibo ang ilan sa mga buhay ilang. Sa pag-angat sa tubig ng mga talangka, pagtalo ng mga palaka, at paggapang ng ahas sa lupa, iisa ang kanilang target, makahanap ng pagkain. Pero wala sila sa gubat, kundi nasa syudad. Sa sapang ito, kanya-kanya nang dumidiskarte ang mga talangka sa paghahanap ng pagkain. Mga laglag na dahon at bunga ng tipulo ang kanilang pinupuntirya. Agad na kinapitan ng talangka ang bunga ng tipulo. Dahil matigas at di niya ito mabuksan, naghanap na lang siya ng ibang makakain. Hanggang sa nakahanap siya ng tuyong dahon. Agad na niya itong nilantakan. Pero sa di kalayuan, may nakamasid sa mga talangka. Isang uri ng palaka na isa sa paboritong kainin ay mga talangka. Sa sapa na ito, nagsasalubong ang mga palaka at talangka. Titig na titig ang palaka sa kanyang almusal. Nang biglang sipitin siya sa bibig ng talangka. At sabay takas. Pero di nagpatalo ang palaka. Unti-unti nang nilunok ng palaka ang talangka. Mission accomplished para sa palaka. Itong lugar na ito na kinaroroonan natin is the river itself, no? Since hindi nag-uulan lately, walang tubig na umaagos dito. But you will see puddles of water, no? Dito sa kahabaan ng ilog na ito. Dito sa mga pool of water na meron dito, madami tayong nakikitang frogs. Pero kahit dry yung ilog ngayon, dito sa puddle of water na ito, madami tayong nakikita mga crabs of different sizes. Ito yung dahilan kung bakit dinadayo ito ng mga frogs. Base sa pag-aaral, near threatened o may banta sa pagkaunti ng kanilang populasyon. Endemic o sa Luzon lang siya makikita. Kung titignan nyo, parang ordinaryong itsurang frog lang siya. At kaya lang siya nakita dito sa La Mesa Watershed Reserve is because nagawa ng study at biodiversity study ang mga tiga-DIA na kaya nalaman na meron palang ganitong species ng frogs dito sa lugar na ito. Kung titignan mo, mahaba yung uso, tsaka yung mottled appearance niya, and yung haba ng katawan niya from snout hanggang sa ventrum, halos mga 6 cm lang, maybe a little more than that. Tinawag siyang fang frog dahil may dalawang maliit na pangil sa kanyang bibig. Pati mo yung bibig ng palaka na ito, yung dila nandito sa dulo. So it's easier for it to propel its tongue para kuhanin yung kanyang pagkain.
Bukod sa mga palaka, meron pang ibang nakatira rito. At nagsisimula pa lang silang magparami. Nakaupo kami dito kanina sa lugar na to. Biglang nalaglag dito sa puno na ito yung yung isang pugad. Pagtingin namin sa loob, may lamang 3 bubuwit. So nilagay muna natin siya sa plastic kanina para to keep it warm. Pero habang naghaantay sa lugar, bigla na lang nagparamdam ang kanilang nanay. And then yung naramdaman namin na may aligid na parang daga dito sa paligid, pinalik namin sila sa pugad para kuhanin ng nanay. And eventually, 2 bubuwit na yung nakuha. Itong isa na lang yung hinihintay natin. Pero yung intervals kasi mga 20 to 60 minutes. Kaya iiwanan na namin to dito dahil alam naman namin na babalikan siya ng nanay. Kapag hindi sila balikan ng kanilang nanay, pwede silang kainin ng mas malalaking hayop tulad ng ahas. Pero sa ganitong sitwasyon, mas mabuti nang hayaan ito dahil posibleng balikan pa ito ng kanilang magulang. Nang binalikan, wala na sa pugad ang batang daga. Posibleng nakuha na ito ng kanyang nanay o kaya'y nakain na ng predator tulad ng ahas. Ang lugar na ginagalawan nila nasa gubat, pero ang gubat ay nasa gitna ng syudad ng Quezon City. Ang last ecological frontier ng Metro Manila. Kritikal ang ganitong lugar para sa mga wildlife na wala nang matatakbuhan. Ito yung La Mesa Watershed Reservation, yung mga kagubatan dito na is the last remaining forest na meron tayo dito sa Metro Manila. At itong mga kagubatan na ito yung responsable sa paglilinis ng hangin natin. Bukod dyan, yung mga wildlife na makikita natin dito sa syudad, consider this place as their last remaining refuge. Kung sa unang tingin, mag-oobserba ka sa paligid, hindi mo iisipin na nandito ka sa gitna ng syudad. Kasi ang lalaki ng mga puno, may mga ilog pa na hindi madumi, at wala masyadong kalat. Ang makikita lang natin ng mga kalat dito is yung mga nalaglag na mga dahon mula sa mga puno. So kung hindi mo maririnig yung mga malalayong tunog ng mga motor na adya sa dumadaan sa kahabaan ng Fairview, hindi mo isipin na nasa Maynila ka. Kasi karamihan or kadalasan na maririnig mo yung mga tunog ng mga ibon at mga kuliglig. At ang La Mesa Watershed ay isa sa watershed sa Pilipinas na mayroon pang mayayabong na forest cover. Kaya nagsisilbi itong lungs ng highly urbanized metropolis. Bukod sa Metro Manila, may mga residenteng hayop sa loob ng natitirang kagubatan sa syudad. Tulad na lang sa UP Mindanao Campus sa Davao City. Kadalasan na nakikita rito ang mga ahas at palaka. Pero may iniwang resibo rin ng bayawak. Tulad na lang ng itlog na ito na nakakalat sa lupa. Kapag tumingala, balat naman ng ahas ang makikitang nakasabit sa puno. May mga hayop din na pinipiling tumira sa istrukturang gawa ng mga tao. Kahit nasa syudad, pinipili pa rin nilang tumira rito. Lalo na't hinahayaan naman sila ng mga tao. Sa pagliit ng kanilang tirahan, dahil sa deforestation at urbanization, malaki ang banta sa pagkaunti ng kanilang bilang sa wild. Ang tanging pag-asa nila para mabuhay ay ang pagprotekta sa kanilang natitirang habitat.